Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello! Magandang gabi at magandang buhay sa inyong lahat. Ito po si Sister Daisy Enriquez, ang ating ang katikista po ninyo, ang Archdiocesan Field Coordinator ninyo sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At ngayon po ay Friday as usual. Sabi nga ni Father Pep, oo nga pala, wala pa po si Father Pep ngayon dahil nasa States pa siya, no? And Sister Zon, siya po ay nag-attend ng isang importanteng meeting sa CBCP sa Manila. Kaya tayo po ang anchor ngayon at kami po ay sana ay samahan ninyo for 1 hour dahil marami at interesting ang ating pag-uusapan tungkol sa ating gospel for today. At ako po ay pinapalad na makasama ang isang pupil and classmate ko. Si Migs. Migs, sige, say hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Si Migs po to, bumabati po sa inyo lahat ng isang magandang buhay po sa inyo lahat. At sana po ay samahan niyo po kami muli sa loob ng isang oras ng talakayan natin tungkol sa ating gospel for today. Yes, salamat. At alam po ninyo, alam ko po ay nakikinig po, no? Gusto kong batiin ang mga kaibigan natin, mga kapatid po natin sa Pampanga Provincial Jail. Hello po sa inyo lahat. Ang aking second home, sabi nga nila. At most especially, I would like to greet their warden, no? At ang isang isang kaibigan, naging kaibigan ko na siya kasi yung anak niya ay naging katikista ng Saint Scholastica. Yung isa sa mga guards doon, no? Si Sir Bobby Consigna. Hello, sir, at salamat po sa inyong pagantabay sa akin sa tuwing ako po ay pumupunta dyan para maggawain kami ni Sister Fe. At sa lahat po ng mga jail guards, magandang buhay at magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, yung aking mga anak dyan, sa Zelda Tree, makakalimutan ko ba sila, no? Sila na mga pamilya ko dyan. Si Tay-Tay, si Willie, si Bradley, si Rene, si June, at yung nasa labas na ngayon, no? Si Dory, yes, si Dory, si Mac, at si Jimmy. At dun din sa mga iba pang mga kaselda nila, hindi po tayo matatapos kapag binanggit ko po sila lahat. Total, alam naman nila lahat ng mga nasa selda number 3, mga anak ko yan. So, lahat po ng mga nasa PPJ, magandang gabi, magandang buhay, at lahat po ng mga kapatid natin na nakikinig ngayon. Mga kapwa katikista, no? Mga kapwa mananampalataya. May bago tayong listener ngayon. Sino, brother? Tita Day. Sige. Sa Capitol, sa BIR. Sino? Sila yung nakikinig ngayon dun sa room 105, si Tita Ami De Leon. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Sila po ngayon ay nakikinig doon. Nasabi mo yung De Leon, nga pala. Yun din si Lieutenant Alain De Leon. Ay, hello po. Good evening po. Very din sa atin, very considerate and very supportive din, at maalaga din siya sa mga kapatid natin doon sa PPJ. So, tayo po ay pwedeng magkaroon ng talakayan sa pamamagitan ng inyong mga texts, no? All you have to do is text us sa number sa Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe naman ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At kung gusto rin po ninyong mapanood kami sa inyong mga streamline, no? You can simply type www.ustream.tv, and then you type na dire-diretso po dun sa box yung Bright FM 919, at makikita po ninyo kami sa inyong mga streamline na sa mga computers ninyo. So, wala ka pa bang ibang babatiin? At, nga pala, kung gusto po ninyong makatanggap ng mga messages sa inyong mga cellphones, no? Sumali po kayo sa Connect Ka Katikista and simply write your name, your parish, your vicariate, and then go to 0927-891-0966, 0927-891-0966,
0966. So, yun po. Mako-connect po kayo and you will be receiving every day mga daily inspirational lines na pwedeng mag-start your day well. Counseling line. Okay. The counseling line wala tayo ngayon kasi wala yung sasagot. Sina nasa stage yung sasagot. So, pagdating na lang niya. Okay. Meron ka pa bang ibang Apo, announce? gusto ko lang po batiin si Tita Marlene Quinto, yung kapatid po ng board member namin sa 4th District, si board member Ricky Abut, at si Tita Selly Maglangke po. Sila po lahat ngayon ay nakikinig sa kanila. Magandang gabi po. At oo nga pala po, sa susunod na linggo po, simula Monday hanggang Friday, ay si Brother Nay Anisete po ang mag-anchor, no? Dahil kami po, si Sister Zon, si Sister Daisy at si Father Bong ay tutungo sa Baguio para sa isang mahalagang seminar tungkol sa K-12. Oh. Na pwedeng Wala pa ba nun, Tita Daisy, Among Pep? Wala pa eh. Wala pa. Oo, kaya so pwede pa akong bumisita, no? Oo, sige. I-connect kita kay si Brother Nay. No? Para matulungan mo siya mag-anchor. And then, the same, pareho pa rin. Marami din po kayong matututunan from Monday to Friday. So, magsama-sama po tayo. yes, tignan po natin kung nandito na kami sa Friday, much better. No, yung mga go-go girls niya pag Friday. Hari na ba kung makakarating kami na maaga. Okay, so let's start with our gospel na babasahin sa atin ni Kuya Migs. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalimhaga, "Maaari kaya mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho sila mahuhulog sa hukay. Kaya kapag ginawa nila ang ganoon, walang alagad na makakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos ng alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo papansinin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi naman nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata na makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo ang puwing sa iyong kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kuya Migs, meron ka na bang explanation dyan? Dito po sa ating nabasang gospel, narinig po natin yung word na mapagkunwari. So ano ba yun? Sige. Para sa akin po yung word na mapagkunwari ay hinilintulad din po ni Kristo sa mga hipokrito. Apo? Yung mahihilig na nagsusuot ng maskara, yung itinatago nila kung sino talaga sila. So, kagaya po sa mga kasama, minsan po may mga kasamaan tayong ganyan, yung napakahilig nila mapagkunwari. Yung pag nasa harapan mo sila ay napakabuti mo sa kanila, pero pag nakatalikod ka na, kung ano-ano yung mga sinasabi nila sa iyo. Para sa akin po, yun yung isang ugaling dapat po natin baguhin o alisin sa ating sarili. Kasi yun po yung sinabi ni Kristo dito sa ating gospel. Huwag mong titingnan yung kamalian ng kapwa mo, kundi tulungan mo sila para makaalis sila doon sa kanilang kinalalagyan. Pagiging hipokrito, no? Opo. So, yun ang iyong binigyan diin. Opo. Okay, totoo nga naman yun, ano? Alam mo, sa psychology, ang isa daw tao na ayaw magpakita ng tunay na pagkatao niya, yun na din ang pag-amin na may hindi maganda sa kanyang pagkatao. Bakit mo ba itatago ang isang alam mo na maganda? Opo. So kung palagay mo sa sarili mo, ikaw ay mabuti at ikaw naman ay walang ginagawang masama, Opo. bakit hindi mo pakita yung tunay mong pagkatao? Opo, wala Diba? namang masama kung ipapakita mo yung tunay mong ugali. Oo. So, hypocrisy is one way of admitting that there's something that you need to hide. Meron kang dapat itago kasi alam mo, may hindi maganda sa iyo. Kaya tinatago mo. Ganon yun, no? Opo. Katulad ng pagsisinungaling. Opo. Kaya tayo nagsisinungaling kasi aminado tayo na kapag sinabi natin yung totoo, hindi maganda ang magiging resulta. May mabubulgar, may Opo. tinatago ka. That's what I mean, no? Okay, so hypocrisy yung kanyang pinaukus. Ako naman dito ay
marami tayong pwedeng idiin din dito. Apo. Tulad nung ang sa daw bulag, Hindi niya pwedeng hindi na akayin. pwedeng akayin ang yung kapwa kapwa niyang bulag. bulag. Totoo nga naman yun, Apo. ano? Kasi, yung, minsan nag-uusap daw yung aking pupil, si Elena Dio. No, pupil ko siya sa, sa Quirino High School sa Manila. She's, meron siyang impediment sa sight. So, may bulag siya. And then, yung nanay din niya, may konting ganun din. I think one eye or something, no? Nasa nandyan sila sa Tarlac ngayon. But they wanted to meet me. Gusto nila akong meet somewhere in Davao. Pero nagtanungan daw silang dalawa. Sabi daw ganun, nanay, paano kaya tayong makakadating na mabuti? Ako bulag ako, ikaw medyo bulag ka. Medyo nag-aalala sila. So, yun, ibig sabihin nga nun, no? Kapag inamin mo na ikaw din ay may konti pang mga bagay na hindi malinaw sa iyong pagkatao, no? Huwag kang maging mabilis sa paghusga ng kapwa mo tao. Ayusin mo muna yung mga bagay na hindi mo nakikita bago mo tignan yung mga bagay na hindi maganda sa kapwa-tao. No? Ang pagbabago daw ay laging nagsisimula sa sarili. Opo, tama po yun. Oo. Tapos may kasabihan din tayo, no? You cannot save someone out of the desert unless you have been in the desert itself. Opo. Hindi mo pwede daw iligtas ang tao na nasa gubat o nasa gera kung hindi ka din nanggaling sa lugar na yun nung una. Opo. 'Di ba? Kailangan kabisaduhin mo muna. Ganon din sa ating pagiging mga alagad ng Diyos. Opo. No, katulad ng mga naging alagad ni Jesus, 'di ba? Opo. Hindi nila pwedeng ipagmalaki na husga na sila ng husga na Opo. sila mismo ay hindi pa talagang ganun ka linaw. Linaw. Dahil sila ay mga tinuturuan pa ni Jesus. Opo. Sila yung mga alagad pa niya. Alagad pa. Yun. Ikaw ba, Brother Migs, no? Kuya Migs, meron ka bang naging experience tungkol sa ganyang bagay? Maraming beses na po yung ganyan, tita. Na-feel mo ba na minsan na ikaw ay hindi mo pa kaya? Opo, Yung ganon? maraming bagay po. Mhm. Lalo na po nung last coronation namin sa parokya namin, may sarili po kasi kami coronation ng Virgen de los Remedios. Mhm. So marami po yung task na inaatang sa akin dahil kasama po ako sa Ministry on Liturgy. So lahat po nung mga kailangan gawin sa loob ng simbahan Mhm. ay ibinabato sa akin. So yung ginagawa ko po, tinatanggap ko, tapos distribute ko do sa mga alam kong pwede rin makatulong sa amin Mhm. para hindi mag-overlaps yung trabaho ko. Kailangan equally divided lahat. Kaya lahat tinitignan mo muna, no? Apo. Ganun din nga naman na sa ating mga naglilingkod sa Diyos, no. Meron akong naging experience sa aking pagiging katekista nung bago pa lang ako, no. Parang insecure ako. Sabi ko sa sarili ko, no, na paano kaya akong magtuturo? Yung marami pa akong hindi alam. Apo. Pero nung talagang mas marami ko na akong natutunan, nag-aral tayo, Opo. 'di ba? At tayo'y nagbasa ng Bible, tayo nagdadasal. Opo. At tayo dahil doon ay nakakagawa na tayo ng mabuti dahil mas marami na tayong Opo. alam. Ganun lang Ako, yun. nag-start ako magturo sa catechesis first year high school. Tignan mo, Apo. first year high Wala school. pa akong kaalam-alam nun kung ano yung mga ituturo ko sa mga bata kasi feeling ko ako rin bata pa rin. So, through sa mga seminars na ina-attend namin, yung mga talk na pinupuntahan namin, kaya ginagawa sa parokya, marami akong nalaman at hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin sila sa mga pagtuturo sa mga bata. Oo. Alam mo, Kuya Migs, ang isa daw magandang halimbawa o magandang katangian ng isang mabuting pastol o mabuting talasunod, no, naglilingkod sa Diyos ay yung kanyang pagiging handa o bukas sa mga mas malawak na pag-aaral. Apo. Kapag bukas ka at inaamin mo na kailangan mo pang matuto Apo. dahil gusto mong mas marami kang maaakay, Opo. no? So, iyon daw ang isang magandang halimbawa ng pagiging mabuting alagad ng Diyos. Hindi yung akala mo dahil porket professional ka, natapos ka sa college, enough na yon na Opo. meron mga bagay na hindi natututunan sa eskwela. May katawagan tayo dyan sa Kapampangan, tita. Anong tawag doon? Ang tawag kasi doon,
aliwayeng biyasa king magbyasa-byasa. O yun, tama. Totoo Apo. yun. Di ba? Kasi kung minsan yung nagbibiyasa, yung nagmamarunong, Apo. no? Isang sinyalis ng pagiging proud yan eh. Apo. Di ba? Ako sa position ko ngayon, no? Hindi ko sinasara ang sarili ko sa mga taong may sinasabi sa akin o may sinasuggest sa akin. Apo. Kasi alam ko hindi pa ako talagang perfect. Apo. Wala Marami- naman kasing perfectong tao, tita. Ang dami kong natututunan sa mga araw-araw na nakakausap ko, no? Yun tulad ng sitwasyon ng buhay, Apo. no? Hindi ko malalaman ang maraming iba-ibang mukha ng buhay kung hindi ako nakikihalubilo sa lahat ng uri ng tao. Apo. Alam mo ba na marami akong natututunan tungkol sa buhay sa pakikipagkwentuhan ko o sa pagka-counseling ko dyan sa Pampanga Provincial Apo. Jail? Tama po yun. Malaking pagbabago, malaking kadagdagan sa aking pagiging katikista ang mga natututunan ko sa Apo. kanila. Hindi lang sila ang natututo sa akin, it goes both ways. Apo. Natuturuan nila ako sa kanilang mga istorya ng mga buhay nila. Na hindi lang pala sa pelikula nangyayari yun, na talaga Apo. palang nangyayari sa buhay ng isang tao. Tapos, meron pa akong ibibigay na halimbawa, Kuya Migs, no? Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero kung nakikinig man siya, alam niya siya ito. No? Merong isa na tumutulong sa akin sa gawain. Apo. Madalas siya ay tumutulong na magbasa ng Gospel for Today at kung minsan nagbibigay din siya ng sharing. No? Pero lately, hindi ko siya nakikita o naririnig na sumasali. Apo. Tapos tinanong ko siya. Sabi niya ganyan, kasi po, sabi niya, nararamdaman ko sa sarili ko na may kulang pa sa aking Apo. spiritual na pagkatao. Parang ayaw ko pong mag-sharing kung sa nararamdaman ko, ako din, mas kailangan ko munang ayusin yung aking problema sa spirituality ko. Apo. Sabi ko sa sarili ko, ang ganda naman ng dahilan niya. Akala ko ang dahilan dahil may nakikita siya sa mga kasama niya, no, mga nawawala siya ng gana, hindi pala, sa sarili pala niya 'yon. So sabi ko, isang uri ng pagiging ng kababaan ng loob 'yan. Apo. Na kapag ang isang alagad ng Diyos, mababa ang loob niya, madali siyang hubugin Apo. ng Panginoon. That is what you call humility and Apo. openness, no? Ikaw ay inuuna mong munang linisin yung muta mo. Kung ano man nagiging hadlang sa iyong paningin, Apo. no, pananaw, spiritual, nililinis muna niya bago daw siya muna mag-akay ng ibang mga Opo. kapwa niya. Mahirap po kasi, Tita Day, yung husga ka ng husga pero yung deep inside sa Oo. sarili mo, hindi mo nakikita yung pagkakamali mo. Kaya ako takot ako maghusga eh. Apo. Kasi alam ko, may marami pa rin akong imperfections. Apo. Tao lang kasi tayo, no? Minsan, Tita Day, ang tawag dito, naiinis ako doon sa mga taong mahilig maghusga, mambuisit doon sa mga taong may kapansanan. Mhm. Sabi ko sa kanila, kung kayo kaya yung nasa kalagayan nila, tas sila yung matino, Mhm. kayo yung sasabihin na lang ganyan, ano kaya mararamdaman ninyo, sabi ko. Oo nga eh, no? 'Di ba? Kasi marami tayong hindi nakikita eh. Apo. Dahil masyado na tayong nabubulag sa sarili nating, Apo. ang tawag doon eh, self-righteousness. Apo. Yung nagmamagaling nga, nagmamabuti. Oo. Gustong-gusto natin yung ganong ugali, Tita, yung pinupuri tayo, yung Mhm. inaangat tayo sa upuan natin, no? Mhm. Ayun Pero na yan. sa katunayan, sa harapan ng Panginoon, Mhm. pantay-pantay lang tayo. Oo, totoo Walang yan. mataas, walang mababa. Mhm. Equally tayo sa kanya lahat. Oo. Pero kapag ikaw talagang punong-puno na ng ano bang tawag doon? Iba na yung pananaw mo kapag ikaw ay talagang nagpasailalim sa Panginoon eh. Apo. Pag No, nag-subside ka na sa kanyang... Oo, yung sinadmit mo yung sarili mo Apo. sa kanya. Ibang ano doon ibang feeling, 'di ba kanina nag-uusap tayo nung hindi pa tayo on air, ano? Apo. Hindi pa tayo on air, nag-uusap tayo at sabi natin, ang sarap ng feeling kapag ikaw ay iba na yung pananaw mo. Apo. Parang nagkakaintindihan na kayo ng Diyos. Parang punong-puno ka na ng pag-ibig sa loob at gusto mong i-share. Yung Diba? nakikita mo na yung right path Mhm. na susundin mo talaga. Mhm. Na alam mo na kung saan ka patungo. Oo. 'Di ba? Kasi saka yung pananaw mo, no, kapag ikaw ay pinasailalim mo yung sarili, ang puso mo sa Espiritu Santo, Apo. no? Doon mo makikita na malinaw yung mga bagay na dati mong hindi naiintindihan. Apo.
At kapag nasa iyo po yung banal na espiritu, Mhm. yung pakiramdam mo para kang nilalagnat. Yung umaapoy ka sa Maapoy ka. Opo, umaapoy yung Oo. diwa mo na gusto Oo. mong gawin lahat ng kaya mong gawin. Parang si Saint Augustine, my heart's on fire. Sabi Apo. niya, no, my heart is restless until it rests Rest in thee. Oh, ganun ang feeling po kasi, no? Kapag ikaw ay medyo naka-advance ka na sa yung spiritual na pagkatao, no? Kasi yung pananaw mo, iba dun sa pananaw ng makamundo, Opo. no? Yung nakikita mo na yung mga bagay na maganda, mabuti. Dahil nga naaalis na, lumilinaw na yung paningin mo, nawawala na yung mga bloke sa mata Opo. mo, no? So yung dahil malinaw na yung pananaw mo, mas madalang na lang yung ikaw ay nagwo-worry, Opo. mas madalang na lang na yung kayo maghihinanakit sa kapwa, Opo. magiging madalang na yung pagiging yung nerbyoso mo, Opo. manami kang takot, kasi nga lumilinaw na yung paningin mo. Ano ba naman yung mga nagpapalabo ng paningin natin? O mamaya Opo. siguro, Opo, no? Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga bloke niyan sa mga mata natin, kung Na bakit napakahirap alisin kung yun minsan. na nga, Opo. no? Na siyang nagpapabulag sa atin kaya hindi natin nakikita yung Tamang daan. kagandahan ng buhay. Opo. Diba? Sige po. So, siguro, para tayo po ay magkaroon ng konting inspirasyon, no, sa ating pananaw, sa ating pananaw spiritual, pakinggan po natin itong magandang awit. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I
po, tayo po ay bumabalik muli sa ating programang Barkadahan kay Kristo ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga under the Commission on Catechesis. At ito po muli ang inyong amang lingkod, Sister Daisy Enriquez, kasama si... Brother Migs po. Hello po, Yes. nagbabalik po kami muli. Okay. So, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa pagiging bukas ang iyong mata Apo. sa iyong sariling mga kahinaan Apo. bago natin pagmasdan at tignan at husgahan ang kahinaan ng iba. Diba? So, pero bago yon, May mga meron texters tayong ata tayo texters, no? Pasalamatan natin mula kay 5755. Good evening po. Luke makes use of two parables to drive home his point about the influence that Christians have on others. 1. It deals with metaphorical blindness. One blind person cannot lead another blind person. One who is not fully trained in the ways of Jesus cannot train another in the ways of discipleship. Tama naman, ano? Apo. Number 2. He employs hyperbolical language in order to make a similar point. Those who fail to examine critically their own quality of discipleship walk around with a wooden beam in their eyes, while those whom they are attempting to help have only a splinter in their eye. Oo nga naman, mas malaki pala yung sa Opo. kanila. Okay, so such persons are hypocrites. Tama yung Opo. sinabi mo, Brother Migs, no? Concerned with the faults of others, Apo. but not with their own. Salamat po, sabi ni ating kapatid from 5755. So, Salamat po sa inyong sharing. Oo, nakatugma dun sa sinabi mo, Kuya Apo. Migs, no, na talagang ang dami nating nakikitang mga Kamalian ng ibang kamalian sa tao, iba. pero yung kamalian natin hindi Mhm. natin nakikita. Okay. Meron pa palang isa dito. Meron pa po. Sabi niya, Sister Daisy, binabati ko po kayo. Nako, Ay, sana hindi ako nagbasa nito. Ikaw na lang. Okay, salamat. Sister Day, binabati ko po kayo for being an articulate host sa Totoo Lang po Nako. from 755. Oh, Kung sino yung nag-text nung kung sino yung pa- nag-text nung una na po, kung sino man po kayo, maraming Maraming salamat. salamat At ako po. po ay naglilingkod lang po ng ayos sa leading ng ating Espiritu Santo. Salamat po. God bless. Apo. May isa pa tayong texter Sige po. today from 427. Sabi niya po, good PM po. Sa pagtuturo kung wala kayo o walang misa para kaming basang sisiw dito sa jail, Oh. nakakaisip kami kung anong mali pero andyan kayo. Namumulat ang mata namin sa katotohanan. Zelda 14 po ito. Oh, sa Zelda 14. Magandang gabi Hello po sa po. inyo. Sige po, minsan mamamasyal po ako sa inyong Zelda, sa Zelda 14. At Meron ako, pa tayong ano, sige, isa pa. isa pang texter, tita. From 586, bago mo linisin ang dungis sa iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Mhm. Anyara na po ning gospel ing eta mo maging mapanghusga kareng kapara tamong tao. Mhm. Eta mo lalawe ketang negative side, no ketang positive side. Mhm. Mikakalugod tamo no makanano nakatamong liguran ng igpa. From Remsi. Remsi. R-E-Y-C-M. REYCM. Sige. So, okay. Kapatid nating Remsi, maraming Apo. salamat. Totoo, parang yung awit na lupa, ano? Opo. Siguro mamaya patugtog natin yung awit na lupa. Kung meron tayo dyan. Opo. Kay Brother Egay, lupa. So, meron pa ba? Wala na po, Tita Day. Okay, so maraming salamat po at kayo po yung mga nakikinig dyan. So kanina nabanggit nga yung sa Zelda 14. So tuwing Lunes po, ako po yung nandyan sa Zelda number 3. Pero nag-aanyaya po ako sa inyo kung gusto ninyong sumali. Bakit hindi? Sumali po kayo sa amin. Pero sige, sa susunod, sa Lunes po wala ako dahil nasa Baguio kami. Opo. Pero sa susunod na pagdating ko or sa linggo, pupunta ako sa Zelda nila, sa Zelda number 14. May follow-up text po sila, Tita. Mhm. May misa po ba sa Sunday? Anong oras po? Mhm. PP jail po. Yes, may misa po tayo alas 10 ng umaga. So, kita-kits po tayo muli doon. Medyo aagahan ko po ang pagdating ko para may konting sharing tayo. Kung gusto po ninyo, kayo po ay lumapit sa akin. As usual, naka-standby lang po ako doon bago ang misa. Baka gusto po ninyo makipagkwentuhan, humingi ng counseling. Okay na okay po yun kay Sister Daisy. So, Opo. nakahanda po ako doon para makinig sa inyo. Okay, so
ano bang pinag-usapan natin kanina tungkol sa ano ba mga nagiging Balakid. bloke? Balakid Yung mga sa iba-ibang uri ng bloke sa ating mga mata. Oo. Ano? Yung mga iba-ibang uri ng muta. Isa dyan, ang pinaka number 1 nagiging hadlang sa atin ay yung yung pagiging mapagmataas. Opo, number 1 po yan. Number 1 Ay, yan. Diyos ko, kahit saan po, Oo, meron no? ganyan. Paano ba yun? Paano ba yung ganun? Halimbawa, Tita Day, sa isang organization, Mhm. ikaw yung na-appoint na as head ng, halimbawa, ng isang tawag dito, religious group. Mhm. Tapos yung tingin mo sa sarili mo is, ikaw yung boss, Mhm. so lahat ng nakikita mo, naka-under lahat sila sa iyo. Kung ano yung iutos mo, yun ang gagawin nila. Oo. So, minsan po yung mga ganong pag-uugali, minsan, isa yun sa mga blocking tinatawag mo, Tita Day, na nagiging sagabal sa ating paningin. Mhm. Yung pagiging mapagmalaki. Porket ikaw yung naatasan dun sa isang katungkulan, Mhm. itatrato mo na ng iba yung mga kasama mo Mhm. o yung nakakababa sa'yo. Mhm. Yun, no? Kasi, alam mo, kung yun ang bloke, meron naman tayong pang kontra dyan sa bloke na Apo. yan. Alam mo, kapag hindi natin maaalis na meron tayong nakikitang mali sa iba. Apo, No? tama po yun. Pero, ang pinakamaganda dyan, kung may nakita kang mali sa iba, kaysa you will criticize, no? Apo. Kaysa ano ba yung criticize sa Tagalog? Kaysa pansinin mo sa ibang paraan na yung siraan mo siya, Apo. o kaya tuyain mo siya, Mm-mm. o kaya hindi mo siya susundan kasi para sa'yo, may nakikita kang hindi maganda sa Apo. kanya. Magtatampo ka na, hindi ka nasasali sa Hindi ka na magsisimba. gawain ninyo. Apo. Sino bang nawalan? Ikaw Ikaw. din. Di ba? Hindi naman siya. Ang antidote dyan, ang pangontra dyan, walang iba kundi pag-ibig Apo. na nakaiintindi, understanding love. Apo. No? Dahil alam mo, kamukha mo siya, na hindi kayo pareho kayong hindi perfect. Apo. So ngayon, anong gagawin mo? Halimbawa, may nakita ka nga naman na obviously na hindi maganda sa ugali niya o ginagawa niya, pwede mo naman siyang bigyan ng magandang halimbawa Apo. sa iyong sariling pamumuhay Mm-mm. without saying a word. Apo. Or, eto pa, pwede mo siyang pakitahan ng pagmamahal, pwede Opo. mo siyang kaibiganin, Mm-mm. at para sa ganon, meron ka ng paraan para sa magandang paraan, masabi mo sa kanya, alam mo kapatid, Apo. palagay ko, huwag ka magalit, may sasabihin ako sa'yo Yun. Kasi pag may bonding na kayo, Apo. magtitiwala na sa'yo. Magiging open na siya. Apo. Pata. Di ba yun ang Apo. gospel nung no? Be open. To be open, yeah. Pero, kung ang approach mo kaagad ay negative na kaagad, Apo. yung negative tungkol sa kanya kaagad, o kaya negative reaction na kaagad, nakasara na yun kaagad. Walang mangyayari Walang po. mangyayari. Tapos Hanggang sa nga, mag-aaway na lang kayo. oo, tsaka yun na nga, halimbawa may gawain kayo, meron ka lang hindi gusto, hindi ka nasasama. Apo. Tapos nagkakaroon ng problema o nagkakaroon ng balakid Apo. sa maganda mong intention sa inyong gawain. Apo. Di ba madalas nangyayari sa atin yan? Dahil Ay, opo. mga katikista tayo, Opo. mga tagalingkod tayo ng simbahan. Mm. Pero kung ang papansinin natin ay ang masamang ugali ng mga kasama natin at Walang dahil doon mangyayari. tayo ay aatras o tayo hindi natutulong, sino bang nawalan? Apo. Ang Diyos. Dahil ang Diyos, nawawalan siya ng mga alagad. Apo. Nawawala siya ng mga mabubuting Oo. pastol na mag-guide sa mga Tinawag bata. ka niya para ikaw ay isugo. Opo. Tapos dahil lang sa mga mag-bloke na nakikita mo sa iba na ikaw pala may bloke na sa pagpaningin mo, Apo. nasa sakripisyo yung gusto mangyari ng Diyos na ikaw ang magiging katulong niya sa pagiging pagliligtas Apo. ng mga kapwa-tao natin, no? So sino ba naman tayo para maging masyadong sabihin natin sa sarili natin na parang perfect ka na. Apo. Na hindi ka Oo. nagkakamali. Oo, sa tuwing ako naging ugali ko na brother Migs, no? Sa tuwing bago ako matulog paggabi, Apo. no? Kaya siguro nagiging magaan ang pakiramdam ko araw-araw sa aking ginagawa. Kasi tuwing gabi, meron akong ugali na
para akong nagre-retreat. Ah, Mag-iimbentaryo ko ng ginawa ko maghapon. Nagre-recollect ka ng Oo. ginawa mo I-recall ko, no? Evaluate ko kung ano ba yung sinabi ko, sino ba yung nakausap kong tao, ano kaya yung sinabi ko. Kung may makikita akong nagkamali ako, agad-agad nire-remedyo ko. Magte-text ako, no? O kaya hihingi talaga ako ng ng paumanhin. Opo. Tapos yung mga mali ko itutuwid ko sa susunod na linggo, susunod na araw. Okay. Ito meron tayong Okay. Texter po. Oo, Maraming salamat po sa mga nagte-text. Isa sa mga anak ko. Meron Okay. din ako dito, tita. Sabi niya, Bubo, ano ba ito? Hindi ko mabasa. Nakikinig daw. Okay. Yung mga yon, no? Nakikinig daw sila, si Buboy, sabi niya. Opo. Okay, so maraming salamat. Opo. Billy. Maraming salamat. So sana kayo ay nag-enjoy sa ating usapan. Okay. Meron tayong Thank you. isang texter dito, tita. Anak mo rin siguro to sa PPJ. Talaga? Okay. From 3174. Ay, salamat. May kapakiramdam ko rin. Brother Joe. Si Kapatad. Brother Joe. Okay, siyang namumuno doon sa si Brother Joe. Hello po. Kapatad. So Happy listening sana wag siyang magsawa sa kapag sa ating mga kapwa na nandiyan sa Pampanga Provincial Jail. Apo. Malaking tulong ni Brother Joe diyan. So Apo. sa kanya ako nakabuntot. Kaya ako nakakatulong din doon. Ay dahil Apo. sa kanya, malaki suporta. So salamat Kapatad. Okay, magkikita-kita ulit tayo sa 10 o'clock mass sa Sunday. Okay. So, alam mo, Kuya Migs, ang gospel na ito, maraming natatamaan dito Opo. Lalo na. Ano po, yung mga Tagaling. yung trosong sinabi Yung ng mga ating troso na yan. Ano ba yung mga troso pa? Bukod sa pride, ano pa yung mga troso? Nagiging kaya hindi natin makitang mabuti yung kagandahan ng mga ibang tao. Jealousy. Jealousy, very good. Sa pagiging paanong paraan yan? pagsiselos. Sige, Kuya Migs, paano? Sa siguro tita, yung kagaya din nung mga kasamahan natin iba sa simbahan, yung nag-e-expect sila na sa kanila mapupunta yung isang credit o kaya yung isang posisyon Okay. na akala nila na para sa kanila. Pero pag naibigay sa iba, yun na. Bakit? Minsan may sasabi, bakit yung kaya ba niya, hindi ko kayang gawin? Yung ganon. No? Pagpapaimbabaw ang tawag yata doon, di ba? Apo. Yung masyadong feeling mo rin sa sarili mo na kaya ko naman yung trabaho yun, bakit nila ibinigay sa iba? Pero yung katotohanan, yung habol niya doon is yung mabigyan siya ng papuri. Oo, pagiging makasarili yun di ba? Apo. Sarili mo na lang nakikita mong bida. Gusto mo ikaw palagi ang bida. Bida. Gusto mo Oo. ikaw yung apple of the eye nila lahat. Oo, di ba, no? At kung minsan dun sa intention mo, dahil merong ibang medyo maangat sa'yo sa ibang paraan, Apo. ang tendency ng iba sa atin, parang talangka. Crab mentality. Yan. Para maangat ka lang, hihilahin mo yung isa. Oo. Yung sa, damusakan me. Yung Opo. ganon, no? Kaya kung titignan mo yung mga crab, tita, pag linagay mo sila sa lalagyan, yung may umaakyat sa hihilahin ng isa, di ba? Ganon. Yun. Pero merong kasabihan, it's lonely at the top. Opo. Nandun ka nga sa taas, wala ka namang kaibigan dahil nag-iisa nga... ka. Yun. Nag-iisa ka. Paano sinusolo mo yung nando sa tuktok? Sa pagpunta mo dun sa tuktok, ang dami mong inapakan na tao. Opo. And then you create enemies. At you hurt people because of that. Opo. Masaya ka ba kung nag-iisa ka doon? Mas gusto ko na yata yung may kasama Nasa ako baba sa tabi ko, no? Nandun lahat tayo, pare-pareho, no? Katulad pag pumupunta nga ako doon, para akong pumupunta sa dormitory. Ang saya-saya ko kasi pantay-pantay kami. Opo. At nakikita mo naman yung galak nila at ako din nagagalak. Kaya pare-pareho kaming masaya. Opo. Walang humihigit kumulang sa amin. Pantay-pantay lang. Kung anong Opo. kinakain nila, kinakain ko. Magkakamay sila, magkakamay ako. Yun. So, yun ang gusto ng Panginoon naman Opo. no? Kung lahat ng tao sana ganun. Yung paningin nila sa isa't isa pantay-pantay. Opo. Ay nako, alam mo magiging masaya ang mundo. Opo. Sobra. Kaya lang nagiging masaklap at magulo ang mundo. Yun nga yung apakan. Opo.
They step Yung on each other. hindi ka magiging masaya kung hindi mo maaapakan yung isang taong alam mong wala namang ginagawang masama. Oo nga. Meron tuloy akong naalala, isang poster na nakita ko sa FB, sa isang lugar somewhere in Africa. Meron daw isang nagpa-contest. Opo. Sabi niya, dun sa mga bata, no? Na mga bata, kapatid natin sa Africa na colored, no? Opo. Tapos sabi ganyan, sabi niya, meron siyang inanong mga iba-ibang uri ng prutas, Opo. no? Go for it, sabi niya. Kung sino man ang pinakamabilis na makakarating una dito, sa kanya yung mga prutas na ito. Opo. Sabi niya. Ang ginawa ng mga bata, nag-ano sila, hawak kamay, no? Silang lahat, walang nakipag-unahan, sabay-sabay sila, Wow. na inabot nila at penikwanan detang prutas, no? Yung tinry nila na silang lahat makarating doon ng sabay-sabay. Naghawak kamay sila eh. Tapos, di nakuha nila yung mga prutas. Tapos sabi nung nagpa-contest, bakit kayo sabay-sabay at naghawak kamay kayo? Hindi kayo nagunahan. Sabi nga, sumagot sila. Ano naman ang tuwa namin, paano kami magiging masaya kung nag-iisa lang kaming kumakain at hindi kumakain yung mga kasama namin. Tama nga po. Sabi Napakagandang niya. O diba? Mas masarap yung kumakain kang may kasama ka eh. No? Tapos habang kumakain kayo Pag kumakain ka naman mag-isa, tita, wala kang gana kasi yung feeling mo, nag-iisa ka talaga. Oo. Yung parang kang pinagsakluban ng langit at Oo nga lupa, eh. no? Subukan mo kaya. Subukan po ninyo. Kumain kayong mag-isa, tapos sabihin mo, kanyama na ning ulam, at wala sumasagot sa'yo. Oo. Malalasahan mo. Mag-enjoy ka ba sa Kahit kinakain masarap mo? yung kinakain mo, tita, kaya parang nga wala eh. ring lasa yung Kahit kinakain mo nun. pampiesta lahat ang kinakain mo, nag-iisa ka doon. Mm-mm. O mabulunan ka sana. Hindi ba? Ako na-feel ko yun eh. Kahit ano lang ang ulam mo, pag pinagsasaluhan ninyong marami kayo, Opo, sarap-sarap. sumasarap. Kahit itlog at tuyo lang yan. oo, no? yun no, 'di ba? Yung kanyama na, sabi mo, tapos wapin kanyama, may sasagot sa Opo. No, parang may kasama ka sa dun sa feeling na masarap. Opo. Kaysa yung isang nag-iisa ka dun na kumakain. Nakamukmuk ka. Nakamukmuk ka. Hindi mo Wala ma-feel yung, kasama. oo, di ba? Diyos ko. Parang kahit na lechon yung nasa harap mo. Ako nadama ko na yun eh. Opo. Na-experience ko na yung gano'n nung talagang, there were times na talagang nag-iisa ka lang sa bahay, may magbibigay ng pagkain sa'yo, no? Ang sarap-sarap. Pero hindi ko na-feel na nalalasahan yung sarap. Kasi akong dili, akong Oo. nag-iisa. Ang gagawin ko, pupunta ako sa kapitbahay o mag-share ako sa office. Yan, sila Brother Sunny, si Sister Ruth. Pag meron akong kinakain na masarap, sinishare ko sila, kaya sarap. Masarap ang feeling. Naku, meron pa tayong texture. Okay, sabi ni Tay-Tay, pag mamangan ko, sabi niya, pag kumakain daw sa ng chocolate, na nag-iisa siya. Yun na nga. Masarap pa rin daw naman, sabi niya. Then, nagbibiro siya. So, there was a time kasi sabi niya, kumakain siya ng chocolate. And hindi daw niya nagigilty siya pag siyang nag-iisa lang siya. Kaya ako minsan sinishare niya sa mga anak ko doon, sa mga kapatid niya doon. Oo nga naman, Tay, ano? Sige. So, sige, meron pa ba dyan? Wala na po, tita. Okay. Sige, meron pa dito. Pakigreet ko daw po si Alvin Asuncion. Si Alvin. Hi, hindi ko pa yata na-meet ito, no? Okay. So, bago daw siya doon. Tsaka sa pamilya niya. Sa pamilya daw po ni Brother Alvin Asuncion. Ay, hello po. Maganda gabi po sa Happy mga pamilya listening niya. po. So, welcome, Brother Alvin. See you on Sunday. Okay, Dumadami salamat. yung mga anak mo, tita. Dumadami talaga yung anak ko, no? Parang bahay ang punan. Sabi ng mga anak ko, Mami, bakit ba ang dami mong anak? Ang dami tumatawag ng mami at ma sa'yo, sabi niya. Ganun talaga kako. Kapag nadarama ng kapwa mo yung pag-ibig ng Diyos, Opo. para kayong mga magkakapatid sa mata ng Diyos. Okay. So, ikaw, it's already time, ano? Sige, wrap up na natin. Opo. So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagiging bukas natin. Apo. No? Sa Maging open tayo sa lahat ng Open. pagkakataon. Yes, at tayo ay aminin natin na tayo hindi talagang perfect. Opo. Lahat tayo may kakulangan. Tayo dapat tumanggap ng mali bago natin magtignan ang mali ng iba.
Ay, may pahabol tayong text dita from 9586. Ay, ako wag yung mamangan akong dili. Mayayat ko. Panikwanan tamong miyabe-abe king kasalpantayanan. Amen. Mas manyaman mamangan, ingalang aliwang panamdaman no na yung lugod ni nga pong Ginoo. Amen. From 9586. Salamat po. Salamat. O, diba, yan ang talaga nga importansya ng pagsisimba eh. Opo. No? Sama-sama tayong tumatanggap na sa biyaya ng Diyos. Opo. 'Di ba? Dahil kapag subukan mo kaya magsimba ka, nag-iisa ka lang doon. Opo. Nag-iisa ka doon sa isang upuan. Ikaw na lahat, yung choir. Lahat. Sinolo mo na Oo. lahat. Alam mo, pag nagsisimba nga kami dyan, ang sarap ng feeling eh. Kasi alam mo, magkakasama kayo. Apo. Pinagmamasdan ko yung mga kapatid nga natin doon. No, talagang pinaghahanda nila na sila ay magsisimba at time-team silang nagdadasal. Apo. At pag magko-communion na kami, pinauuna muna namin sila lahat eh. Huli kaming tumatanggap. So makikita mo talaga sila na gustong-gusto nilang tanggapin ang katawan ni Kristo. Opo. Oh, dahil talagang alam nila yung epekto ng pagtanggap sa ating Panginoon. O baka meron kang messages o mga excuse me. Meron ka bang mga gigreet pa? Opo. Gigreet ko lang po yung mga kasama naming Parish Pastoral Council sa Lord's Baptism Parish at yung mga kasamahan po namin mga katekista. So sa Tuesday po magsama-sama muli po tayo 7:30 AM magtuturo po tayo sa mga bata sa Pasig Elementary School. Okay. So ako din po ay gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga dumalo sa meeting kanina ng lahat ng mga CLE coordinators ng mga Catholic schools, no? Dahil pinaghahandaan po namin ang General Assembly of Student Catechists na gaganapin sa September 26. Okay, so Saturday. it's a Saturday at 27 naman ay yung sa atin, yung sa mga volunteer catechists. So Sa dalawang Subispado po tayo, no? Yes, yung namang sa sa kanila, yung sa mga student catechists sa Holy Angel University. So maraming salamat po pala sa ating host school, ang Holy Angel University, sa pagpaunlak ng pagganap ng ating General Assembly for Student Catechists. Apo. Okay. So sa tulad ng sinasabi ko po, sa starting Monday hanggang Friday next week, Opo. hindi po namin kayo makakasama pero si Brother Nay sa At ako tulong po. sa tulong ni Kuya Migs ay makakasama din po ninyo sa Opo. Barkadahan kay Kristo. Samahan niyo po kami, wag niyo po kaming iiwan. Oo, mga anak ko sa PPJ ha, samahan ninyo si Kuya Migs at saka si Kuya Nay. Yan. Mag-text po kayo ng mga reflection po ninyo para mabasa natin. Oo, habang kami po ay nandoon sa Baguio na nagsusunog ng kilay. Sa pagdasal din po ninyo kami. So, sige, at tayo ay magtatapos Closing sa prayer pamamagitan po ng isang prayer. Walk with me, my Jesus, my friend. Walk with me today, hand in hand, guide me to learn and to know what is good. Arm in arm, help me to grow in my faith and in love for others. Side by side, stay by me to protect me and show me your ways. Heart to heart, help me to pray and to be all that you want me to be. Thank you, Jesus, for the special love you have for me. Amen. Amen. Naku, alam mo, habang Napakaganda ng prayer mo, tita. Oo, no, habang pinabasa ko kanina bago tayo nagpe-prepare tayo, parang nababagbag yung damdamin ko eh. I-share ko ito sa mga anak ko pagpunta ko doon. Opo. Sige, mga pagpaalam ka na, brother. Ay, okay po. Napakabilis po ng ating oras. Oo. Isang oras na po yung lumipas. At maraming salamat po at nagpapasalamat po ako at ni Tita Day na hindi nyo kami iniwan sa ere kahit wala yung among natin sa Himpapawid. Oo. Nandiyan po kayo. Muli po ito po si Brother Miguel Perez. Samahan nyo po muli kami next week. Kaming dalawa ni Brother Nay. Brother Nay. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat na nakinig po sa amin. Babatingin ko lang po ulit sina Tita Marlene Quinto, si Tita Ami De Leon, si Tita Celi Sarmiento, at lahat po ng mga kaparokya kung nakikinig ngayon, at yung mga kaparokya po natin sa Pau, Santo Tomas, sina Jonard, at saka po yung classmate natin, tawag dito. Sino? Classmate pupil ko?
Opo, yung classmate pupil natin doon, si Saan? Christian. Ay, si Christian. Ayan, nakikinig sila. Oo. Ayan po. Sa Pau. Maraming salamat po. Mhm. Ito po si Brother Miguel Perez po. Nagpapaalam na po sa inyo lahat. At nag-iwan po sa inyo ng isang katagang King Diyos ka magtiwala, sigurado kang may pala. Maraming Amen. salamat po. Ako, ang ganda naman nun. At ako po ang inyong abang lingkod, si Sister Daisy Enriquez, ang katikista dito sa Barkadahan kay Kristo. At ako po nagpapasalamat sa lahat ng mga sumabaybay ngayon sa amin at lahat ng mga nag-text at mga nakikinig ngayon. Lalo-lalo na po yung mga minamahal kong anak dyan at mga kapatid dyan sa Pampanga Provincial Jail. Kita-kits tayo Sunday, 10 o'clock ang misa. At tandaan po natin, no, ang message ng ating gospel for today is magpakumbaba ka kung gusto mo ikaw ay maging tunay at mabuting alagad ng Diyos. At tandaan po natin, tayo pong lahat ay pantay-pantay, lahat tayo ay nangangailangan ng liwanag at magandang paningin ayon sa ating Panginoon. Pag-ibig lang po ang mabubukas ng ating paningin. Tandaan po natin yon. So, agape po ang tawag doon. Pagmamahalan ng walang katumbas, kung hindi lahat ay para sa kanyang minamahal. Maraming salamat po. Ito po muli si Sister Daisy, nagsasabi sa inyo ng Lala! Gabi walang hanggan, anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala, kaibigan, sinilang ka man ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan.